Akala ng Rusya ay madaling mananalo sila sa digmaan at babagsak agad ang Ukraine sa kanilang lakas militar. Ayon kay Putin, hindi iyon nangyari, kaya ngayon hindi inaasahan ang nangyayari sa Rusya. Aminado na ang mga miyembro ng regional na parlamento ng Rusya na talo sila sa digmaan. Nagkalat ang takot at kaguluhan ayon sa mga opisyal. Ang digmaan na mas matindi pa sa ikalawang digmaang pandaigdig ay digmaang kailangan ng takasan ni Putin. Lalong lumalakas ang mga tinig ng pagtutol, kabilang na si Grigory Yeremaev. Sa edad na 69, halos lahat ng nakita ni Putin sa Rusya ay nakita na rin niya. Nasaksihan niya ang kasikatan ng Unyong Sobyet, kung kailan pinamunuan ng Rusya ang imperyo na desperadong ibalik ni Putin ngayon. Naroon si Yeremaev nang bumagsak ang Unyong Sobyet at muling bumangon ang Rusya. Nasaksihan din ng politikong ito ang pag-angat ni Putin sa kapangyarihan. Matapos ang 4 na taon ng labanan sa Ukraine, nagbigay ng matinding mensahe si Yeremaev sa lider ng Rusya at mga kasamahan sa parlamento, na umamin na bigong makamit ng digmaan ang mga estratehikong layunin ni Putin. Sa ilang sandali, tatalakayin natin ang mga ebidensyang nagpapatunay na tama si Yeremaev, pati na rin ang dahilan kung bakit mas malala na ngayon ang Ukraine para sa Rusya kumpara noong ikalawang digmaang pandaigdig sa maraming aspeto. Bago tayo magpatuloy, dapat munang bigyang pansin ang sinabi ni Yeremaev. Sabi ng RFU News, noong 5 ng Pebrero sinabi ng politikong Ruso sa kanyang mga kasamahan na hindi natupad ang mga layunin ng digmaan sa Ukraine, kundi imposible na rin itong makamit ngayon. Hindi na kayang manalo ng Rusya, pero ipinagpapatuloy pa rin ni Putin ang digmaan. Kung hihinto siya, magiging parte siya ng kasaysayan bilang presidenteng natalo ng isang bansang hindi inaasahang lalaban sa Rusya. Kulang pa ang sabihing kontrobersyal ang mga pahayag na ito. Tulad ng iniulat ng Amnesty International, ang mga taong mapayapang nagpoprotesta laban sa digmaan ni Putin ay madalas na nahaharap sa gawa-gawang mga kaso habang sinusubukan ng Kremlin na patahimikin ang kanilang mga tinig. Madalas ang mga gawa-gawang paratang ng karahasan laban sa pulisya. Hindi magagawa ni Putin yon sa miyembro ng parlamento na nagsalita mismo roon. Pero pwedeng igiit ng Kremlin ang pag-uudyok ng galit, tulad ng ginagawa nito sa mga kontradigmaang boses. Maaaring tawagin pang traidor si Yeremaev dahil nagsalita siya laban kay Putin. Pero hindi nito nababago ang simbolikong halaga ng ginawa niya. Tumayo siya sa harap ng mga kasamahan niyang sabik sa pansin ni Putin at ibinunyag ang katotohanang tinatago nila sa kanilang presidente. Gusto naming sabihin na ang mga salita ni Yeremaev ay nagbigay inspirasyon sa pag-aaklas, kung saan ang mga miyembro ng parlamento ng Russia na sumang-ayon sa kanya ay sabay-sabay tumindig at tinawag na bigo ang digmaan ni Putin. Pero sa kasamaang palad, hindi iyon nangyari. Tulad ng inaasahan, ang mga tinatawag na politiko, o mas tama, mga taong gustong umangat sa posisyon na pilit pinapaligaya si Putin, ay pinili agad na patahimikin si Yeremaev halos kasabay ng kanyang pagsasalita. Nagsimulang sigawan siya ng ibang mga kinatawan. Tinakpan ang kanyang mikropono at pagkatapos ay pinutol ito. Desperadong hakbang ng Kremlin para kontrolin ang kwento na binabasag ng politiko. Hindi ito politika kundi kapangyarihan. Bulok ang mga politiko na mas pinapahalagahan ang opinyon ni Putin kaysa sa kanyang mga kabiguan. Sinubukan nilang patahimikin ang tinig ng pagtutol na nagsasabi ng totoo. Ngunit hindi sila agad kumilos. Nagpatuloy magsalita ang tinig. Binanggit ang mga salitang sinasang-ayunan ng marami sa Russia, pati na ng ilang kritiko ni Yeremaev sa parlamento ng Russia. Ang digmaan ni Putin ay isang kabiguan at patuloy pa rin itong nabibigo, at ang tanging magagawa na lang ni Putin ngayon ay ipagpatuloy ang digmaan. Ang pagbabago ng direksyon ngayon ay tulad ng sabi ni Yeremaev na inilalarawan si Putin bilang natalong presidente sa digmaang siya ang nagpasimula. Naparusahan si Yeremaev dahil sa paglabag, ayon sa RFU News. Kinasuhan ang politiko ng pang-aabuso sa kalayaan ng pamamahayag matapos ang kanyang pahayag na sobrang katawa-tawa. Kalayaan sa pamamahayag kung isinasara ang social media tulad ng Telegram? Mismo, dahil binibigyan nila ng tsansa ang media na ipaalam sa mga Ruso ang totoong nangyayari sa Ukraine. Walang kalayaan sa pamamahayag sa isang sistemang pampolitika kung saan ang pagpapahayag ng kahit kaunting pagdududa sa kampanya ni Putin ay itinuturing ng pagtataksil. Mukhang madali lang nakalusot si Yeremaev ngayon, isang korte sa Samara, na siyang rehiyon kung saan naganap ang talumpati ng politiko. Ang nagmulta kay Yeremaev ng 30,000 rubles o humigit kumulang 300
at $88 dahil sa kanyang mga pahayag. Nagbigay pa ng detalye ang Russian Election Monitor X account na nagsabing sa Samara Regional Duma nagtalumpati si Yeremaev. At siya mismo ang nagsabi nito. Alam mismo ni Putin na ang pananakop sa Ukraine ay isang kabiguan at ito ay isang pagkakamali. Ang matapang na disidente ay nagpasimula ng 7 minutong mainit na pagtatalo sa kanyang mga salita. Ayon sa regional outlet ng Russia, palaging rebelde ang politiko at matapang na tinawag ang digmaan ni Putin bilang paggigiling ng buhay at kapalaran ng tao. Hindi ito simpleng pagpuna sa mga tao ni Putin. Ang mga salita ni Yeremaev ay direktang banat sa leader ng Russia. Ipinapakita ng pahayag na kahit anong batas ang ipatupad ni Putin, hindi niya mapapatahimik ang mga tumututol sa kanya. Posibleng makulong na si Yeremaev ayon sa regional aspect. Kung iyon ang kapalit ng pagsasabi na karaniwan na ang propaganda, kasinungalingan, at araw-araw na pagpatay sa daan-daang sibilyan sa Ukraine, mukhang handa siyang tanggapin iyon. Alam na ni Yeremaev ang magiging reaksyon sa kanyang sinabi. Pero sa pagsabi niya nito, naipakita niyang mapanlin lang si Putin. At 100% tama si Yeremaev sa lahat. Mamaya sa video, tatalakayin pa natin ang mga pahayag ng mga politiko na si Putin ay nakulong na sa digmaang siya ang nagsimula. Hindi na siya pwedeng tumigil o manalo. Bago iyon, tingnan muna natin ang mga sinasabing nabigo si Putin sa mga estratehikong layunin at wala ng pag-asa pang magtagumpay. At mukhang ang lohikal na panimulang punto para sa usaping iyan ay isang bagay na binanggit ng RFU News sa ulat nito tungkol sa mga komento ni Yeremaev. Ang digmaan sa Ukraine ang pinakamasamang digmaan para sa Russia mula noong ikalawang digmaang pandaigdig at sa maraming paraan ay nalalampasan pa nito ang nakakatakot na digmaang iyon. Mas matagal ang digmaan sa Ukraine kaysa sa paglahok ng Russia sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa Radio Free Europe, Radio Liberty, noong Enero 12 na itala ang punto kung saan ang digmaan ng Soviet laban sa mga puwersa ni Adolf Hitler ay opisyal nang nalampasan sa tagal ng tinatawag na espesyal na operasyong militar. 3 taon, 10 buwan at 8 araw ang lumipas. At bawat araw ay dagdag sa kabiguang hindi matakasan ni Putin. Hinila niya ang bansa sa isang laban na di napanalo agad gaya ng ipinagyabang ni Putin. Sa bawat araw na lumilipas ngayon, nawawalan ang Russia ng tinatayang 1,000 sundalo sa isang laban na, ayon sa unang pahayag ng Kremlin, matagal na sanang natapos at napagtagumpayan. Lalo pang sumasama ang kalagayan ng Russia tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang digmaan ng Soviet laban sa mga Nazi ay naglalaman ng ilan sa mga pinakamalulupit na labanan sa kasaysayan. Ibig sabihin, ang mga nasawi ng Russia sa Ukraine ay hindi pa nalalampasan ang mga naranasan nila noong ikalawang digmaang pandaigdig. Mas kaunti ang maipagmamalaki ni Putin sa kanyang malupit na digmaan kumpara sa mga nagawa ng kanyang mga ninunong Soviet sa kanilang pagtatanggol laban kay Hitler. Ayon sa RFU News, umaabot ng 1,000 at 500 kilometro o 900 at 32 milya ang lipad ng mga drone ng Ukraine sa loob ng Russia. Hindi naging issue ng Soviet Union ang mga drone noong ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit ngayon sinasalo ng Russia ang mga pag-atake sa sarili nitong teritoryo, kahit mas matagal na ang digmaan sa Ukraine kaysa sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa puntong ito, nagwagi na ang mga Soviet laban sa mga Nazi na sumakop sa kanila. Hindi na naging problema noon ang mga pag-atake sa loob ng Russia, pero ngayon ay nananatili pa rin itong alalahanin sa digmaan sa Ukraine at kasalanan lahat ito ni Putin. Nahigitan na ng digmaan sa Ukraine ang kampanya ng Russia noong ikalawang digmaang pandaigdig pagdating sa tindi ng kabiguan sa pagsakop ng teritoryo ng puwersa ni Putin. Pagsapit ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagawa ng Unyong Soviet na itaboy ang mga Nazi ng humigit kumulang 1,000 at 500 hanggang 1,000 at 800 kilometer o 900 at 32 hanggang 1,000 at 100 at 18 milya pakanluran na nagresulta sa pagdating ng Russia sa Berlin. Gayunpaman, sa Ukraine, umabot lamang ng hanggang 100 at 50 kilometro o 93 milya ang paglusob ng Russia papasok sa Ukraine. Mas matagal pa ang inabot ni Putin kumpara sa pakikipaglaban ng mga Soviet kontra Nazi para makuha ang ika-10 bahagi ng teritoryo. Naranasan niya ang kabiguan na ito kahit may kalamangan. Siya nang simulan ang tinaguriang espesyal na operasyong militar sa hangganan ng Ukraine. Ipinapakita ni Putin ang kampanya ng mga Soviet sa ikalawang digmaang pandaigdig bilang krusadang nagligtas sa mundo. Sa Ukraine, lumikha siya ng kampanyang magpapabagsak sa Russia. Walang layunin ni Putin ang natupad. Sabi ni Pangulong Alexander Stubb ng Finland, naranasan na ni Putin ang malaking estratehikong pagkatalo na magtatala sa kanya sa kasaysayan bilang isang bigo. Sa Munich Security Conference noong Pebrero 13, sinabi ni Stubb na
Nabigo siyang gawing Ruso ang Ukraine at naging Europeo ito. Unang kabiguan ayon kay Stubb, gusto niyang pigilan ang paglawak ng NATO pero sumali ang Finland at Sweden. Pangalawang kabiguan, gusto niyang mababa ang gastusin sa depensa pero umabot na ito sa 5%. Pangatlong kabiguan, sa ganitong listahan, masasabi mong mabait ang mga sinabi ni Yeremaev sa Samara Regional Duma. Lubos na natalo ang Russia sa digmaan sa Ukraine dahil nabigo lahat ng layunin ni Putin, lalo na ang pag-alis ng soberanya ng Ukraine. Nakakagulat na wala pang mas marami tulad ni Yeremaev na kumukwestiyon sa kanya. Sa tindi nito, lalong lumala ang pagkatalo ng Russia dahil sa kabiguan nitong mangibabaw sa digmaan sa Ukraine. Para kay Putin, ang kawalan ng dominasyon ay maaring gawing kalamangan laban sa Russia sa negosasyon ng kapayapaan. Ayon sa magasin ng patakaran ng Canada, napilitan ang Russia na mag-angkin ng huwad na pagkubkob ng mga lungsod, tulad ng sa Popyansk noong 2025. Lalong naging malinaw na ang kwento na ang mga puwersa ng Russia ay sumusulong habang ang mga Ukrainian ay nagtatago, na ayon sa magazine ay kumalat sa kanluranining media, ay sadyang hindi totoo. Hindi walang saysay ang depensa ng Ukraine. Ito ay matagumpay. Mas mabilis bumagsak ang mga Nazi sa paglusob ng Soviet kaysa sa Ukraine sa pag-atake ni Putin, at mabait pa ang paglalarawan na iyon. Ang Ukraine ay nakaranas ng ilang pagkadapa habang ibinubuhos ni Putin ang lahat ng yaman ng kanyang ban sa isang laban na hindi niya mapanalo. Kapag lagi nating naririnig ang tungkol sa libu-libong sundalong Ruso na namamatay at mga imperial na pangarap ni Putin, mas mapapaisip tayo sa laki ng kapalit ng bawat pulgada nilang nakukuha. Para sa marami, ang pagbabayad ng agresor ay desperasyon, hindi tiyak na tagumpay ng Russia. Ayon sa Policy Magazine, ito ang dapat mas bigyang diin ng Western media. Ganitong uri ng kabiguan ang natinutukoy ni Yeremaev nang ginawa niya ang kanyang talumpati at hindi maikakaila na sinabi niya ito. Balikan natin ang usapin ng teritoryo. Napag-usapan na natin kung gaano kasama ang pag-usad ng Russia sa Ukraine kumpara sa mga naabot ng bansa laban sa dating pinakamakapangyarihang bansang militar. Ayon sa Institute for the Study of War o ISW, umabot na ngayon ang Russia sa puntong nahihirapan na ang kanilang pagre-recruit na makasabay sa kanilang mga nasasawi. Nag-hire ang Kremlin ng 400 at 6,000 katao para lumaban sa Ukraine noong 2025, pero ayon sa Institute for the Study of War, lumampas na sa 400 at 10,000 ang tinatayang bilang ng mga nasawi o nasugatan. Sa kabila ng maraming namatay, nabawasan pa ang teritoryo ng Russia sa Ukraine. Sakop nito ang 26% ng bansa, kabilang ang dating ilegal na inangking Crimea na hawak na noong Marso 2022. Pero imbes na maging simula ng pag-abante, 26% na lang ang pinakamagagawa ng Russia. 4 na taon at higit, 1.25 milyong kaswalti ang lumipas, mahigit 20% na lang ng Ukraine ang kontrolado ng Russia, at bumabagsak ang propaganda ng Kremlin dahil sa mabagal nilang pag-usad. Maaaring ilang taon pa bago mabawi ng Russia ang 26%, habang higit 3/4 ng Ukraine ang natitira. Nakakahiya ito para sa akin, Putin. Isang napakalaking kabiguan na kahit gaano pa karaming sigaw ng pagtataksil ang subukang patahimikin ang mga boses ng mga tulad ni Yeremaev, wala na itong saysay. Nandyan na lahat. Nagkamali si Putin at sinira niya ang anumang pamana niya bago ang Ukraine. Wala nang palusot ang Kremlin, kaya lantaran ng nananawagan ang mga politiko na itigil ang digmaan ni Putin. Pati mga pro-war analysts sa Russia, tulad ng military bloggers, na inaasahan ni Putin na magpalaganap ng kanyang naratibo, ay hindi na mapagkakatiwalaan. Tinatatawag silang dayuhang ahente, gaya ng panawagan na ituring si Yeremaev na ganoon dahil sa kanilang batikos sa labanan, mga komander, at desisyong nagpapakita ng pagkakabaha-bahagi. Kabilang sa mga inaasahang magpapanatili ng moral ng publiko para sa digmaan ay ang ilang state news outlets. Kahit sa kabila ng hirap, hindi pa rin nakuha ni Putin ang gusto niya sa usapang pangkapayapaan na akala niyang kontrolado niya. Ginusto niyang mapilit ang Ukraine na ibigay ang Donbas, sana iyon man lang makuha niya. Oo, napabayaan na ang iba niyang layunin at tila mas malayo pa ngayon. Kung makuha niya ang Donbas, may kaunting tagumpay siya. Pero hindi pa rin ito nangyayari. Tulad ng nabanggit ng politiko sa isang artikulo noong Pebrero 13, natigil na ngayon ang mga usapang pangkapayapaan. Hindi na kumbinsi ng Rusya ang United States na gipitin ang Ukraine para isuko ni Zelensky ang Donbas.
Kaya walang magawa ang Rusya kundi ituloy ang labanan. Isang digmaan na humigit pa sa ikalawang digmaang pandaigdig at nabigo sa lahat ng aspeto. Ito ay isang digmaan na lalong nagpapabigat sa pananalapi ng Rusya sa bawat araw na lumilipas ng walang tagumpay, na isa na namang kabiguan ni Putin. Ang pagsakop sa Ukraine ay dapat sanang nagpayaman sa Rusya. Sabi ng Ukrainian Geologic Survey, may 15 trilyong dolyar na yamang mineral ang bansa, katumbas ng 5% ng yamang mineral sa mundo. Gusto ni Putin ng perang iyon. Pagkalipas ng 4 na taon, mayroon siyang Rusya na nasa krisis pinansyal. Hindi pa rin umaangat ang ekonomiya habang bumagsak ang gastos sa kalusugan, edukasyon, infrastruktura, pagpapatupad ng batas, at serbisyong panlipunan. Habang inilalaan pa ng Rusya ang mas malaking bahagi ng budget nito sa digmaan sa Ukraine at pagbabayad ng utang. Inaasahan ng International Monetary Fund na 0.8% lang ang paglago ng ekonomiya ng Rusya sa 2026, kasunod ng matumal na 2025 na may 0.6% na paglago. Nagbebenta ang Rusya ng langis sa malaking diskwento para kumita, at may pangmatagalang problema sa populasyon na lumalala dahil sa mga namamatay sa Ukraine. Tama si Yeremayev, talo na ang Rusya sa digmaan sa Ukraine. At tama rin siya. Hindi na pwedeng umatras si Putin ngayon dahil ang paggawa nito ay pag-amin ng pagkatalo at pagpasok sa kasaysayan bilang lubos na kabiguan. Naiipit na si Putin. Ayon kay Peter Dickinson sa isang artikulo sa Atlantic Council noong Pebrero 12, ang pangunahing layunin ni Putin ay tiyakin ang kanyang pamana, lalo na kaugnay ng Ukraine. Totoong naniniwala si Putin na siya ay nasa isang makasaysayang misyon upang baligtarin ang kawalang katarungan ng pagbagsak ng Soviet at muling buhayin ang Imperyong Ruso. Upang makamit ito, napaniwala ni Putin ang kanyang sarili na kailangan niyang burahin ang Ukraine bilang isang estado at bilang isang bansa. Ayon kay Dickinson. Ang obsesyon ni Putin ang humubog sa kanyang mga gawain at nagtulak sa kanya sa kasalukuyang walang panalong sitwasyon. Nakita ni Yeremayev ang lahat, gaya ng sabi sa simula ng video. Sapat ang edad niya para masaksihan ang mga ginawa ni Putin sa 25 taon ng pamumuno at nababasa niya ang likod ng matigas na imahe. Ipinagpapatuloy na lang ni Putin ang digmaan sa Ukraine para maantala ang araw ng paniningil na kakaharapin niya dahil sa kanyang mga pagkabigo. Baka iniisip niyang mamamatay na siya bago pa dumating ang araw na iyon. Lahat ng ginawa niya ay nagpatibay lang sa Ukraine, Europa, at NATO. Habang unti-unting nawawala ang kontrol niya sa kanyang mga tao, bumabagsak na rin sa paligid niya ang panloob na propaganda na ginamit ni Putin sa Ukraine. Napilitan si Putin magpakalat ng pekeng kwento, tulad ng pagsabing inatake ng Ukraine ang isa sa kanyang tirahan. Malamang peke ito para magmukhang desperado ang Ukraine, pero ngayon kapit na lang si Putin para mabuhay. Ipinagbili niya ang bansa sa China para manatiling makapangyarihan. Ayon sa European Union Institute for Security Studies, malaki ang agwat ng pagdepende sa pagitan ng China at Rusya ang dehado rito. Kasalanan iyon ni Putin at ng maling pagkaintindi niya sa digmaan. Maaaring sirain ng China ang Rusya, halimbawa, sa pamamagitan ng pagtangging bumili ng langis ng Rusya kung makakakuha ito ng mas magandang alok sa ibang lugar. At maaari talaga nilang gawin iyon, lalo na ngayon na may mga bagong parusa na nagpapalakas ng presyon sa Beijing, naputulin ang ugnayan at iwanan ng Rusya. Binabago ng China ang kilos kapag may bantang malaking pinsala sa ekonomiya, ayon sa Institute. Ang sagot ni Putin ay mas malaking pagpapasakop sa China, na lalo pang nagpapahina sa Rusya bukod sa pinsalang dulot ng bigong digmaan sa Ukraine. Ngayon, posible ang pagkatalo ni Putin sa Ukraine mas malala kaysa naranasan ng Rusya, pati pagkawala ng kontrol sa bansa at kinabukasan nito. Habang umiikot ang China, isinusuko ni Putin ang lahat para manatili sa kapangyarihan. At ang pagkawala ng mga taong dapat nagkakalat ng kwento ng Kremlin, tulad ni Yeremayev, isang miyembro ng parlamento na sinensor ngunit naglakas loob magsalita. Bukas, pagkatapos ng panibagong kahihiyan para sa Rusya, maaaring mas madagdagan pa ang para sa Ukraine. Talo na ang digmaan at unti-unti nang sumisibol ang pagtutol. Ang tanging pag-asa na lang ni Putin ngayon ay mas tumagal siya kaysa sa pagtutol na iyon bago tuluyang gumuho sa paligid niya ang pananakop na siya mismo ang nagsimula. Hindi aasahan ni Putin ang tulong ng Ukraine habang nilalayuan na siya ng parlamento ng Rusya. Ibinunyag ng Ukraine ang matalinong estratehiyang tatapos sa digmaan ni Putin. Bagong record ang kill zone at mas titindi pa ito para sa Rusya simula ngayon. Para sa karagdagang detalye, panoorin ang aming video. At kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show
para sa mga pinakabagong balita mula sa loob ng Rusya na di inilalathala ng mainstream media. Salamat sa panonood.